Parang hindi ko na mabanggit kung sino yung mga tao kasi paggising ko hindi ko nakilala. Pero yung mga tao sa panaginip ko, alam ko, kilala ko sila na ka-church ko, either dito o sa ibang church, ganon. Basta marami, tas yung iba doon mga leaders, ganon. Tas parang isa-isa tinatawag. Tas pagtawag, may dalawang upuan. Pag dito ka umupo, safe ka. Tas pag sa kabila ka umupo, parang paparusahan ka. Ganon. So, parang unti-unti tinatawag. Tas parang isa-isa tinatawag. Tas may tinawag dun sa kabilang upuan. Pagtawag dun, safe. Tinawag siya dun. Then parang may isa, tinawag dun sa tinawag. Tas sabi, umupo dun sa kabilang upuan. Pag upo dun sa kabilang upuan, nagulat ako. Sabi ko, kilala ko to. Sabi ko, ganon. Parang ganon yung panaginip ko. Kilala ko to. Ganon, malapit sa akin to. Ganon. Pero dun sa pinaupo. Tapos pag upo doon, biglang pinarusahan siya. Ganun. Tapos parang sunod-sunod na. Sabi ko, mga kilala ko tong mga sunod-sunod na tinawag. Tapos, basta ang dami, hindi lang mga bago, hindi lang mga luma, pati mga leaders, pinapaupo doon sa kabila. Tapos parang, hindi ko kasi maalala talaga kung ilang tao eh. Yung kabilang upuan, mga siguro 3, 4, pero yung sa kabila, mga 6, 7, ganun yung pinaupo. Tapos nung time na ako yung tinatawag, sabi, tinawag na yung pangalan ko. Tapos nung tinawag yung pangalan ko, nanginginig na ako sa panaginip ko. Tapos nanginginig ako sa panaginip ko kasi hindi ko alam kung saan ako tatawagin. Ganun. Tapos nung sinabi, dito ka sa kabilang upuan, dun sa kumbaga upuan na paparusahan, hindi ako gumagalaw sa panaginip ko kasi parang sa part ko, ba't ako paparusahan? Kristiyano ko, nagsisimba ako, ganun. Parang ganun sa panaginip ko. Tapos, hindi ako gumagalaw, pero yung ko, dahil nga nandun ako sa part na yon, parang napilitan akong mag-move papunta dun sa dun sa parang punishment chair, dun sa upuan na paparusahan. Tapos pag upo ko dun, umiiyak na ako, sabi, sumisigaw ako ng sumisigaw ako. Sumisigaw ako sa panaginip ko, tapos nung sumigaw ako, sabi ko, Lord, maawa ka, parang humingi ako ng grace kay Lord, tapos sumisigaw ako. Pag sigaw ko, may humila sa akin. Pag hila sa akin, dinala ko dun sa kabilang upuan. Tapos sabi sa akin, you're safe. Tapos pagising ko, iyak ako ng iyak. Kasi parang hindi ko alam, basang-basa ako ng pawis pagising ko. Kaya nga ngayon parang feeling ko may sinat ako. Kasi parang basa ako ng pawis, iyak ako ng iyak nung umagang yun. Sabi ko, Lord, parang humingi ako tawad sa Panginoon. Sabi ko, untik na akong parusahan. Pero, niligtas niya ako. Kaya, ayun, parang naging eye-opener siya sa akin. Kasi, parang sabi ko, Lord, muntik na akong parusahan. Ayun nakaupo na ako. Pero bigla akong hinila. Hindi ko nakita kung sino yung humila. Hindi ko alam kung sino yung nagtanggal sa akin sa upuang yon. Wala akong makita. Pero tinanggal ako sa upuang yon. Nilipat ako dun sa kabilang upuan. Yung safe na yung safe na upuan. Ayun po. Yun po yung buong naging panaginip ko. May mga ganong pangungusap si Lord na, 'di ba, sa panaginip, and at the same time, yun nga, para ma-warningan tayo na talagang yung kumaga mag-ayos sa Panginoon, and at the same time, alalahanin natin na yung biyaya niya, yung kailangan natin. Pero before that, ayan, so, welcome pala natin yung mga bago. Palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga bago po natin. And yun nga, bago tayo mag-start, pray muna po ulit tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po ngayon ay nagpapasalamat sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, na tulungan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, Lord God, at hugasan po ng iyong banal na dugo. Dalangin ko, Lord God, na palakasin niyo ang aming mga lupang katawan, Panginoon, Lord God, na makaya nito yung mga paglilingkod pa na gagawin sa iyo, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, na mas lalo mo kaming ihanda, Panginoon, Lord God, lalong-lalo na
na nalalapit na nga po, Panginoon, Lord God, ang iyong pagdating, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi lang naman din kami bumabase, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundo, kundi, Lord God, tinitingnan din namin, Lord, yung mga sinasabi sa salita mo, na talagang konti na lang, Panginoon, ay malapit ka na pong dumating. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na gaya nung sinasabi sa Bible, na kapag nangyayari na ang lahat ng ito, Panginoon, tulungan mo kami to look up, Panginoon, dahil ang salvation namin, Panginoon, Lord God, ay malapit na, Panginoon. Kaya dalangin ko nga po, Panginoon, Lord God, na tulungan mo po kami sa umagang ito, Panginoon, na magkaroon ng dalisay na puso, na maging mapagkumbaba na po kami, Panginoon. Wag na po kaming magmatigas. Bagkus, Panginoon, Lord God, ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng puso na malambot, Panginoon, Lord God, sa harapan mo. Nire-rebuke din namin ang lahat ng mga antok, ang mga pagod, at maging ang mga sakit at karamdaman in Jesus' name, Lord God. At tulungan mo kami, Lord, na lahat po kami, Panginoon, lumakas, sumigla, Panginoon, Lord God, at tulungan mo kami na ngayong araw na ito, Panginoon, Lord God, ay matanggap namin at maranasan namin, Lord God, ang presensya mo. Kaya, thank you very much, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na purit pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so, tawag doon, ito sa end times kasi, natin, paki-flash natin yan. Pag nabasa nyo yung praise, and pag nabasa nyo yung post ng end time headlines ngayon, sinasabi niya lagi na, we are in the days of Noah na, di ba? Na ibig sabihin, malapit na nga dumating si Lord. Tapos, sinasabi niya doon na ngayon, pag knowing that, di ba, having known that, na malapit na dumating si Lord, ano ba yung karapat-dapat na gawin natin? Di ba? Ngayon, wala siyang ibang ginawa, sinabi doon, kundi dapat daw, kagaya din ni Noah, ganun din daw yung gawin natin. Tapos may sinabi siya doon na dalawa na dapat gawin natin. Una, put your house in order. Di ba? Gaya ni Noah, iniready niya yung mga pamilya niya sa pagdating ng baha or ng judgment. Pangalawa, he preached the gospel. Ibig sabihin, shinare niya yung salita ng Diyos, whether may maniwala sa kanya o wala, 'di ba? So again, sa panahon natin ngayon, 'di ba? We are in the days of Noah, pero anong dapat nating gawin? Una, put your house in order. Pangalawa, ano man ang case, share the gospel, 'di ba? Kasi kagaya nga nung sinasabi ni last time, 'di ba? Na yung panahon kasi ni Noah, hindi pa talaga nararanasan yung ulan. Kaya actually, walang naniniwala kay Noah. 'Di ba? Same today. 'Di ba? Na hindi pa naman talaga nararanasan ng mga tao yung rapture, 'di ba? Pero alam natin na mangyayari. 'Di ba? Kaya kagaya ni Noah, ang kailangan natin gawin, ayusin natin yung buhay natin at yung bahay natin, and at the same time, mag-share tayo ng gospel. Amen po? So sabihin mo nga sa katabi mo, ihanda mo na ang pamilya mo, maging ang sarili mo, tsaka mag-share na tayo ng gospel. Ayan. And actually, nung kanina nalulungkot ako kasi akala ko hindi a-attend si Ate Mar ng service kasi nga may mga parang nararamdaman kami, tsaka yun nga yung kiniklaim namin na magaling na kami. Tas parang iniisip ko nga nung mga nakaraan, gusto kong magpahinga kasi nga tuloy-tuloy nga talaga yung mga ginagawa. Pero parang at the back of my mind, parang sinasabi ko na, pero di ba pinag-pray mo yan dati pa? Pinag-pray mo yung OBS, pinag-pray mo na mapuno ng care group yung bahay nyo, bakit parang nag-aano ka ngayon, napapagod ka, di ba? Kaya ang pinag-pray ko sa Panginoon, na Lord, yung mga ginagawa naming evangelism ngayon, o may mga revival man na nangyayari, I pray na kayanin ng katawan namin, di ba? Na kumbaga parang tumbasan ng Panginoon yung lakas na ginagawa niya rin sa buhay namin. Kaya yun din, I request everyone na ipag-pray nyo rin kami. Kasi parang sa part ko, ayoko namang ihinto basta-basta yung OBS, 'di ba, na dahil lang inuubo ko or may something lang, o kaya naman yung care group, 'di ba? Tsaka sabi ko nga rin kay Timmer, wag ka na mag-outreach ganyan. Pero siya rin mismo gusto niyang yung parang gawin 'yon. And 'di ba yung sabi ko nga sa inyo nung Wednesday na babalitaan natin lahat ng mga ganto, pare-parehas kaming may realization, parehas kami na may regret. Yung sabi niya na parang sabi niya, bakit ngayon lang ako nagsipag ng ganito, 'di ba? Yung todo-todo sipag. Parang ako naman sa part ko, bakit ko kasi inisip pa yung sarili ko, ba't ba nahihiya-hiya pa ako? Bakit ngayon lang ako nag-OBS? Kasi parang sa part ko, kung noon ko pa 'to ginawa, di sana mas maraming na-share, 'di ba? Na-sharean ng gospel. Pero
salamat na lang din sa Panginoon, 'di ba, sa mensahe niya sa akin ng Wednesday din, 'di ba, na shinare ko 'yun sa inyo, na kung mabilis na ngayon yung mga pangyayari sa mundo, papabilisin din ng Panginoon lahat ng mga pangyayari sa church, tsaka yung mga pag-share ng gospel, and effortless, souls will be won, 'di ba? Dadating at dadating ang mga kaluluwa kahit hindi ka pa mag-effort. Pero yun nga, syempre, mangyayari yun sa mga taong umaasa, 'di ba, nagtitiwala at nananalangin sa Panginoon. And also, si Greg Laurie nga, may sinasabi siya, next natin. Si Greg Laurie, napaka-interesting daw ng nangyayari ngayon sa Israel tsaka sa Hamas, 'di ba? Na talagang magbabantay ka na daw talaga. Pero sabi niya, mas magbantay ka kapag ang Russia ay ginera na ang Israel. Kapag nagpaplano ng girahin ng Russia ang Israel. Ibig sabihin, yan na talaga yon. Yung nababasa niya sa Ezekiel, na Gog and Magog, di ba? Yun na yun, di ba? So, pero, syempre, meron kang, parang masisilip dun sa, sa part na yon. Bakit? Kasi ang Iran, tsaka Russia, bigla silang may connection ngayon. So, ibig sabihin, pwede talaga. Possible na mangyari na later on, Russia naman ang gagera sa Israel. Pero, yun nga, pag nangyari yun, lahat na ng bansa, mangingialam talaga, di ba? Kasi hindi pwede, ang laki-laki ng Russia tapos Israel, di ba? Kaya magkakaroon talaga ng malawakang digmaang pandaigdig. Kaya, kung ikaw ay Kristiyano, di ba, dapat magbantay ka nga. Pero ang sinasabi niya nga dyan, di ba, nung sinabi daw ni Jesus na magkakatotoo lahat ng to, sinabi ba ni Jesus, kaya dapat magpanik kayo? Di ba? Hindi naman ganun sinabi ni Jesus, di ba? Sabi ni Jesus, take heart, di ba? Magkaroon pa rin kayo ng kapayapaan, di ba? Kasi I have overcome the world. And sabi nga dito, kapag ganyan daw yung nangyayari sa mundo, be still and know that I am God, di ba? I will be exalted among the nations. Yun pa rin ang isipin natin na ang Diyos, hindi siya natataranta, di ba? In control siya, kaya alam niya ang lahat ng nangyayari. Di ba? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang kabahan, mag-pray ka lang. Okay? Tapos sa Genesis 6:11, di ba? Sa Days of Noah, mababasa niyo rin ito. Sabi diyan, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Alam niyo yung violence pala na yan, alam niyo sa ibang salita yan, dun sa original world, ang ibig sabihin Hamas. Di ba? So, ang galing, parang hindi, akala mo pinagtagpi-tagpi. Ang ibig sabihin pala ng violence dyan, Hamas din yung word. Di ba? So, coincidence ba? Di ba? Pero yun nga, dyan nyo makikita na unti-unti na talaga na-fulfill na ang prophecy. Okay? Amen? Kaya dapat hindi tayo malungkot. Di ba? Dapat masaya pa nga tayo. Di ba? Na paparating na ang Panginoon. Amen? Pero kanina nga, sa klase ng pag-worship natin kanina, tsaka pagpe-pray, nadadama ko na yung may mga pinagdadaanan, yung bawat isa, may pinagtatagumpayan, na parang to the point na yung loob-loob natin, nagsusumamo sa Panginoon na, Lord, dumating ka na. Diba? Kasi nung even so come Lord Jesus, parang ramdam na ramdam ko, parang prayer yun ng majority sa atin, na oo nga, parang gusto na nating dumating na ang Panginoon. Kaya naman, ayan, continue to pray na dumating na nga ang Panginoon, and at the same time, ayun, yung kumilos tayo. Kaya naman, ang i-share ko sa inyo ngayon, di ba, nung nakaraan, fight back. Ano yung message ko sa inyo nung nakaraan? Fight back, di ba? Ngayon naman, it's about doing good. Ayan. So, halimbawa, kung ang mundo ay filled na ng violence, kung ang mundo ay punong-puno na ng hatred, di ba, ng mga awayan, kinakailangan tayong mga Kristiyano ay patuloy na gumawa ng kabutihan. Okay? So, sa mga binasa natin kanina na verse, yung binasa ni Sister Alona, di ba? Sabi doon, we are the salt and light of this world. Kinakailangan tayo yung magpaalat sa mundo, and also tayo yung magpaliwanag. So, yan ang sinasabi ng mensahe natin ngayon na tungkol sa doing good. Na tayo, habang nandito pa tayo sa mundo na to, bilang salt, tayo yung magpe-preserve sa mundo para hindi lubusang makorap, di ba? O mapanis o masira ang mundo. And ganun din, tayo rin yung liwanag nang sa gayon, kung madilim ang mundo na to, still may mga nagliliwanag pa rin dito sa mundo, di ba? Kaya ngayon, pag-aralan natin, ano ba ang need for
involvement in good works. Bakit ba siya kailangan na tayo ay gumagawa ng mabuti? Bakit? Kasi Jesus is the one who is our example in all things, was declared to be one who went about doing good. Pag nabasa nyo kasi yung Acts 10:38, sinasabi doon na si Jesus, nung namuhay siya dito sa mundo, gumagawa siya ng kabutihan. Okay, sabihin nyo nga kabutihan 3 beses. Kabutihan. Kabutihan, di ba? Yan ang pinagagawa niya. Gumawa siya ng miracle, tinulungan niya yung mga may sakit, di ba? Tapos, tawag doon, yung pinalaya niya yung mga kailangan ng deliverance. And pangalawa, we know that we are to be involved in good works, for this is a sign of Christian maturity. Isa pa na dahilan bakit tayo kailangan gumawa ng mabuti ay palatandaan pala to na matured na ang isang Kristiyano. Taas ang kamay ng tumanggap na kay Jesus. Ngayon, malalaman mo na matured ka na kapag gawa ka ng mabuti. Di ba sabi ni Paul, malalaman na ang isang tao makalaman, tsaka immature pa kapag nakikita sa kanya ang pagsisinungaling, mga dibisyon, pag-aaway-away, bitterness, di ba? Immature ang tawag dyan. Pero kapag involved tayo in doing good, ibig sabihin, matured ka na. Yan. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, sana matured ka na. Yan. Pangatlo, Paul says that the man of God needs to be perfect. Sabi nyo, perfect. Sabi truly furnished unto all good works. Yan, ito, may mga pagkakamali tayo na naman na natin sa mundo. Yung mga kasabihan na, hindi ako perfecto, tao lang. Diba? Pero kapag Kristiyano ka, kailangan i-lay down mo na, alisin mo na yung kasabihan na yan. Bakit? Kasi ang Diyos, gusto tayong i-perfect. Diba? Sabi nga ng Bible, diba? He will perfect those things concerning us. Kaya wag nyo nang idadahilan yung, hindi pa naman ako perfect, tao lang ako, nasapa ko yung kapitbahay ko. Diba? Hindi ganon. Okay? Kasi ang Panginoon gusto tayong i-perfect unto good works. And sabi, paano daw natin ginagawa yung good works na yon? Sabi ng Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Paano tayong gagawa ng good works? Through Jesus Christ. Kaya tama yung mga kinakanta natin. Not by might, not by power, but by the Holy Spirit. And also, 1 Thessalonians 4:1-2, sabi dyan, mga kapatid, natutunan nyo sa amin kung paano mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. At ito nga ang ginagawa ninyo. Hinihiling namin ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus na lalo nyo pa sana itong pag-ibayuhin. Pag-ibayuhin, tapos kailangan sa pangalan ni Jesus. Kasi kung ginagawa mo lang yan on your own, mapapagod ka. Pag ginagawa mo lang yan sa sarili mo, vain lahat ng yan. Pero kung in the name of Jesus and for the glory of God, yan ang may reward. O ngayon naman, ano ang rason? Bakit tayo gagawa ng good works? Una ba, to be seen of men? Para makita lang ng mga tao? Sabi, most assuredly not. Kasi kinokondemn yan ng Bible sa Matthew 6:1-18. O ngayon naman, para ba i-bribe yung mga tao sa church para suhulan? Of course not. Bakit? Kasi sabi ng Romans 6:17, everyone must obey from the heart. Diba? Kailangan, kung ginagawa mo yan, mula sa puso dapat yan. Okay? And sabi, the Bible says we are to be involved in good works just for the purpose ng to glorify God. Para papurihan ang Panginoon. Kaya dapat, mabait ka, mabuti ka, para kanino? For the glory of God. Ay, Pastor, mabait ako kasi andyan yung crush ko. Yan, pasikat lang pag ganon, di ba? Pero pag for the glory of God, ayan yung may reward. Ayan ang totoo talaga. Amen? Kaya yan, let us now consider some important principles that will help us to do good works in a manner that will be well-pleasing in the sight of God. Gaya ng Matthew 5:16, yung binasa nga natin kanina, di ba? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Ibig sabihin talaga, ibalanra mo, ipakita mo sa mga tao. 1 Peter 2:12, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation. At kahit nga, di ba, yung mga hindi daw naniniwala sa Panginoon,
Pag nakita nila yung good works mo, yung conduct mo, sila rin, magpupuri sila sa Diyos dahil sa ginawa mo. Amen po? Sino type nun? Taas ang kamay. Di ba? Na yung may mga maniwala dahil sa'yo. Di ba? Na dahil nakita ka nila, kahit inaway ka, hindi mo inaway. Di ba? I-glorify nila ang Diyos. Ay, totoo ang Diyos. May mga mabubuting tao pa pala. Amen? Ganun dapat ang mangyari sa buhay natin. And to whom are the good works to be done? Makinig kayo maigi ha. Ngayon, ang tanong dito, kanino dapat ina-apply at ginagawa ang mga good works, ang mga kabutihan at kabaitan? Mababasa niyo yan, Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all. All. Sabihin niyo, all. Pero may special dito, especially to those who are of the household of faith. Ayan. Grabe, no? Dapat daw ang good works natin, gawin natin saan? Sa lahat. Pero, most especially, to the household of faith. Sino yung household of faith na yon? Tayo, church. Di ba? Kaya dito, tayo may pagkakamali minsan. Minsan kasi, mas mabait tayo sa labas, pero dito sa church, ang gagarapal ng ating mga ugali. So, hindi dapat ganon. Kung mabait ka sa labas, mabait ka sa kaklase mo, mabait ka sa kapitbahay mo, dapat daw, most especially, sa household of faith. Amen? Kaso, di ba, kadalasan, dahil nga familiar na tayo sa isa't isa, lagi mo nang nakikita yung mukha na yan, lagi mo pang katabi at kaklase mo pa kung sakali, di ba, ay garapalan na ng mukha, di ba? Gaspangan na, sorry for the term, gaspangan na minsan, di ba? Yung parang ang harsh na natin. Hindi dapat ganon. Kasi dapat, kung may nakaka-experience ng kabutihan natin, dapat household of faith yun. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, magiging mabait na tayo sa isa't isa. And 2 Corinthians 9:13, while through the proof of this ministry, they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ and for your liberal sharing with them and all men. Di ba? Ulit, sa kapatiran, tsaka saan? Sa lahat ng tao. And also, 1 Thessalonians 5:18, see that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Para sa sarili mo at para sa lahat. Amen po. Amen? Sabihin nyo nga, para sa sarili at para sa lahat. Okay? Kaya dapat ganyan tayo. Mabait tayo sa mga tao, mabuti rin tayo sa kapwa natin. Diyan mismo, sa katabi mo. Diyan, sa lagi kang iniirita. Di ba? Maging mabait ka pa rin dyan. Amen? Ito, gusto ko, isipin nyo tong mabuti, yung sinabi ni Saint Teresa of Avila. Alam nyo, the nicest thing we can do for our Heavenly Father is be kind to one of His children. Amen? Gusto nyong mag-glorify si Lord sa atin, isa sa nicest thing to do mo ay maging mabait ka. Diyan, sa katabi mo. Diba? Halimbawa ngayon, habang preaching, nakakatulog yan, ilagay mo yung balikat mo sa kanya para may unan siya. Diba? Bakit? Yan daw ang pwede mong gawin para sa kanya. Diba? Kasi minsan tayo, alam nyo, sino dito, ang daming gustong gawin para kay Lord. Diba? Lord, I want to serve you. I want to give all to you, Lord. Pero kapag dating na dun sa kapatid, bala ka dyan. Diba? Lord, gusto kitang bigyan ng 100. Siya, bala siya dyan. Diba? Lord, gusto kitang parangalan. Gusto ko nga kung malulutuan kita ng leche plan, gusto kitang lutuan eh. Paano siya? Diba? The nicest thing we can do for our Heavenly Father is to be kind to one of His children. Diba nga, gaya nga Jesus, kung ginagawa mo yan sa iba, to the least of my brethren, para mo yan ginagawa sa akin. Amen? Kaya automatically, pag yan in-encourage mo, kapag yan kinomport mo, kapag yan pinalakas mo, parang ginagawa mo yan kay Jesus. Pero kapag yan nilait mo, pag yan hinamak mo, yun din ang ginagawa mo kay Jesus. Nilait mo yung ilong, nilait mo yung kilay, nilait mo yung kulay, kulay, lahat na. Diba? Para mo na rin nilalait yung creator niya. Amen? So, ayan na. Kailangan, sabi mo sa kati mo, mabait na tayo. And ngayon, what are these good works to consist of? What are these good works to consist of? Ano ang mga dapat ginagawa natin
kung gagawa tayo ng good works. Ano yung mga nilalaman nito? Una, doing good involves distributing and communicating. Okay? Ibig sabihin, pagbibigay, tsaka pakikipag-usap, pakikipag-connect. Okay? Sabi nga ng 1 Timothy 6:18, let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. Yan daw dapat ginagawa natin. Nagiging mayaman dapat tayo sa mabuting gawa, and also, handang magbigay, tsaka handang magbahagi. So, kung kayo, gumagawa kayo ng good works ngayon, ginagawa nyo ba yan? Nagbibigay ba kayo? Nagsishare ba kayo? Yan. Kaya, kunwari, pagdating sa income, pagdating sa mga pagkain, ganun ba kayo? Ako na rin, yung isang box lang na pizza, anong gusto nyo doon? Maki-share ng 7? O sa inyo lang yung isang box na yon? Di ba? Ang good works doon, sabi nga ni Ate Ruth, di ba? Pag bumili ka ng isang pizza, 8 slice yon. Hanap ka ng 7. Di ba? Uy, share tayo. Okay naman, kahit lang, 3 lang, para 4 kayo, tigda-2 kayo, di ba? At least may ka-share ka. Hindi yung bumili ka ng pizza, akin lang to. Pizza ko to. Di ba? So, willing to share, tsaka ready to give. Kaya natutuwa nga ako kasi sa care group, di ba, nakakatuwa ngayon kasi para tayong nag-feeding program, di ba? Bigla-bigla na lang may mga magpapapansit, ayan, biglang magpapa-ice cream, may mga nagpapaputo, di ba? Kumbaga may mga sponsor na biglang dumadating. Praise God, di ba? Kaya praise God kung ganun. And nakakatuwa kasi nasaksihan to nung iba na nandun, nung nag-care group, di ba? Babay po, pero ganun sa puto, babay po, talagang ayaw lubayan yung puto. Ibig sabihin, mga gutom talaga. Kasi nung care group po, umabot na kami ng 50. 50 pieces na po yung care group doon. 50 pieces. Ayan, sa bahay, di ba? So meaning to say, mas maraming dapat pakainin. Talaga namang bago, di ba, gagaling pa sa mga school yun. Pero nakakatuwa, kapag sila ay pinapakain na, nagmabago ang mukha. Di ba? Talagang nare-realize nila mahal kami ni Lord. Di ba? Kasi pinakain na kami spiritual, pinakain pa kami physical. Di ba? Kaya ganon. And also, ganon din sa mga outreach, di ba? Kapag binisita mo yung mga outreach natin, ilan doon ang mga kailangang pakainin? Ilan doon ang mga kailangang bigyan ng damit? Di ba? Ilan ang kailangang bigyan ng tissue kasi tulo na ang di ba? Sipon-sipon, uhog-uhog. Di ba? Ngayon, kung kailangan natin, kung gusto natin gumawa ng good works, kailangan ready to give, willing to share. Amen po? And kayo din ang masasayahan kapag ginawa nyo to. Pangalawa, in doing good, we must obey the laws of the land. Yan, sabi nga dito sa Titus 3:1, remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. Alam mo yung simpleng mag-submit ka pala sa authority, sa ruler, sa presidente, sa mayor, ay pagdudugod din pala yon. Di ba? Yung simpleng kahit hindi mo siya i-criticize, di ba? Hindi ka mag-post laban sa kanya, good works din pala yon. Di ba? Yung ipag-pray mo siya, di ba? Talagang good works pala yon. Yung hindi ka lumaban para sa kanya. Di ba? Na nga ako kasi sa feed ko, may lumalabas. Siguro kasi minsan ko siyang pinanood, kaya lagi na siyang lumalabas. Yung representative daw ng mga estudyante at ng mga youth, may bago siyang mga palabas ngayon. Yung parang sinasabi niya sa Senate, wag niyo po akong gawing bobo, cum laude po ako. Ay, summa cum laude po ako. Di ba? Sabi nila, Senator Bato, tapos yung ibang mga senador, hindi namin kailangan ng bastos dito. Di ba? Oo nga, summa cum laude ka, pero ganyan ka talaga umasta. Di ba? Kaya dahil bastos siya, pinapatayan tuloy siya ng mic doon sa Kongreso o sa Senado ba yun? O Kongreso ata. Di ba kasi kulang na yun eh. Tapos yun nga yung sinasabi ni Senator Bato doon na, kung ganyan pala kabataan, kung ikaw palang representative ng kabataan, dapat lang ibalik ang ROTC talaga. Nang matuto kayo. Sabing ganun. Kaya parang naisip ng mga senador, tapos sabi pa nalimutan ko kung si Gatchalian ba yun. Sabi niya, alam nyo, alam ko na nga ang sasabihin nyo talaga eh. Pero inimbitahan pa namin kayo dito sa hearing para masabi nyo yung side nyo. Pero surprisingly, nasyak kami, ganyan pa ang asta nyo. Diba? Kaya parang sinasabi niya, last mo na yan. Parang ganon. Diba? Na tayo, bilang mga Kristiyano, isipin nyo maigi, na-apply ba natin yan? Diba? Minsan, diba, talagang Kristiyano na tayo, pero palaban pa rin tayo sa gobyerno natin.
'Di ba? Kahit naman yung dati, si Duterte, may masasabi ka, 'di ba? Kay Arroyo, may masasabi ka talaga. Kay Benigno, kay Noynoy Aquino, may masasabi ka rin talaga. 'Di ba? Isa mo yung mga presidente na yan, may masasabi at masasabi ka talaga. Ngayon, para wala ka nang masabi, ipag-pray mo na lang sila. 'Di ba? Kaya nga sabi ng mga matatanda, kaya kailan uunlad ang Pilipinas kung ganyan ang ugali ng mga tao? 'Di ba? And Christians must not participate na in those 'di ba, mga ganong gawain. Kailangan we need to pray. 'Di ba? Bago ka magreklamo, ang tanong ko sa iyo, napag-pray mo ba siya? Naiyak mo ba 'yan? 'Di ba? Kaya doing good din 'yan. Okay, kaya minsan ako rin kahit may mga reklamo din ako na hindi naman tama 'to, 'di ba? Yung kanari kahit nga sa Bucor lang, 'di ba, may mga nung nakaraan parang may naramdaman ako parang niloloko kami. Parang gusto ko nang lumaban, pero dahil authority sila, sige, pag-pray ko na lang sila. 'Di ba? Yung kasi yung alam niyo po yung bago mag-Bucor, yung tulay doon, doon ba naman nang tatambay yung MTMB? Tapos sinabi sa amin, sir, ba't ka nagtatanggal ng helmet? Kulang na lang sabihin ko, sa Bucor po, bawal ang helmet eh. Parang sa part ko, kung gusto ko silang turuan, dapat doon kayo sa bayan pa lang. Doon kayo nag-aabang. Hindi dyan. Kasi pinagtitripan nyo kami. Di ba? Helmet dito, maya-maya, doon lang sa main gate, tanggal. Tapos galing ka sa main gate, doon pa lang sa tulay, kailangan suot na namin. Tapos titikitan nyo kami agad. Pero hindi ko ginawa yun, nasa isip ko lang. Bakit? Kasi gusto kong mag-obey sa laws of the land. Sige, dahil MTMB kayo, yan, gagalangin ko pa rin kayo, hindi ako sasagot. 'Di ba? Siguro si Ate Mer nagpe-pray lang sa likod ko kasi parang gusto ko nang sumagot eh. 'Di ba? Nanloloko ba? Talagang bubulagain ka pa. 'Di ba? Pero dahil nga again, mga sila, sige, hindi ko na aanahin. Bahala na. 'Di ba? Kaya nagtatanggal ako ng helmet doon na lang sa sa all day, sa Camellia na. Kasi minsan bumubulaga talaga sila yung malapit kay Jonah doon. 'Di ba? Sabi ko, ay naku. 'Di ba? Kaya 'yon. Okay? So, sabi mo nga sa katabi mo, ano man ang mangyari, sumunod pa rin tayo. Yan. Pero syempre, ayan, to be balanced nga, wag lang yung susuwayin na natin yung salita ng Diyos. Okay? And also, sabi nga dyan, next, in doing good, we must be sound in doctrine and speech. Yung pala yun. Good work din, yung alagaan natin yung doktrina natin at yung pagsasalita natin. Sabi ng Titus 2:7-8, in all things, showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine, showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned. Ulit sound speech that cannot be condemned. That one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. Yan, ibig sabihin, kailangan pala, ayusin din natin yung doktrina natin, yung pagsasalita natin, nang sa gayon, wala ring maipinta sa atin. Di ba? Kasi minsan nga, may mga ganon connotation, di ba? Na Christian yan, pero ganyan yung magsalita. Christian yan, pero laitero yan. Christian yan, pero nang di-discourage yan. Good works din pala, yung ang dapat lumabas sa'yo, mga encouragement. Di ba? Yung mga comfort, di ba? Yung mga right speech talaga. Di ba? And ito, makinig kayo maigi ha. Listen very carefully. Napagod kasi ko dun sa sa term na bardagulan. Kaya sinearch ko siya. Sabi ko, ano nga bang meaning ng bardagulan? Bardagulan meaning, sabi niya, online bullying, start a fight, or shit posting. So, ibig sabihin, yung bardagulan pala na term, hindi dapat naririnig yan sa atin. Kasi minsan, halimbawa dito sa church talaga, naririnig ko pa yan kahit sa pulpito, di ba? Na may mga kinukwento pa kayo, grabe nga po kami magbardagulan ni ganyan. Pero sabi ko, nung sinearch ko, sabi ko, ay hindi pala maganda. Di ba? Kaya dapat alisin natin yung mga ganong salitaan, di ba? And huwag kayong mag-alala. Ako minsan, pag mayroon akong mga foul na words na nasasabi, akong unang-unang corrector o nagtatama sa akin. Una, si Lord. Pangalawa, yung asawa ko, si Ate Mer. Diba? Sasabihin niya sa akin, parang yung sinabi mo nung nakaraan, parang nakakashock, ganyan. Bombastic masyado. Kaya ako naman, kahit hurty, kahit masakit para sa akin, iiwasan ko na rin. Kasi yun nga parang kung iisipin, tsaka minsan may mga tayo kumbaga kainan tayo, tapos kunwari kakain tayo ng sama-sama, ganyan-ganyan.
Tas parang, parang kakain lang tayo, pero minsan may mga sakitan pa. Di ba? Kaya dapat iwasan natin yung gano'n, yung mga bagay na yun. Kasi napapanood ko lang yan sa mga vlog eh. Di ba? Sa mga commercial, mga term ng bakla, di ba? Mga term ng mga ganito at ganyan. Kaya sana po, hindi na naririnig sa atin, okay? Kaya sabi nga ni Mother Teresa, tingnan nyo to, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Di ba? Sipin nyo maigi yung kind words daw, oo, pwedeng maikli yan at madaling sabihin. Pero ang echo niya ay endless. Parang ganito daw yan, no? Kapag daw naglagay ka ng bato sa tubigan, yung yung effect nun, yung ripple effect, immediately mawawala na. 'Di ba? Pero magugulat ka kasi dun sa malayo, merong mga ripple effect pa rin, may mga konting wave pa rin. So ibig sabihin, ganun din ang words. Mapa-good words yan, mapa-bad words. Pag bad words yan, pag sinabi mo yan, hindi mo alam kung gaano ang effect niyan. Pwedeng after 10 years pa, makalimutan yan, after 20 years. Basta laging may ripple effect yan. Diba? Ganon din ang good works, ay ang good words. Kapag sinabi mo, hindi mo alam kung anong effect nun. Kinanta ko nga rin kay Ate Marion, meron akong teacher nung third year high school ako, na si Ma'am Constantino yon. Hindi ko rin makalimutan. Kasi first time ako na sinabihan sa madlang kaklase ko, madlang classmate, na tawag doon, very good daw ako. Very good lang sinabi sa akin pero tuwan-tuwa ako, hindi ko makalimutan yung time na yon. Kasi nga, sa part ko, naalala ko pa rin yung sinabi ko rin sa inyo dati na hinampas ako ng folder. Parang sa part ko, first time kong na very good nung time na yon. Kaya hindi ko siya makalimutan, wow, very good daw ako. Kaya kahit ngayon, di ba, na ganito na yung edad ko, naalala ko pa rin. Kaya sana, di ba, yung mga tinatanim nating salita, i-make sure natin na good words yun. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, mabuting salita. Di ba? And then pang-apat, doing good involves helping the needy. Yan. Sa Ephesians 4:28, let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, what he may have something to give him who has need. Sa Tagalog yan, yung mga magnanakaw daw, wag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho na lang para yung mga nangangailangan ay mabigyan niya rin. Di ba? Ngayon, kung imbis na magbigay ka, nagnanakaw ka pa, wala. Sabi dyan, magtrabaho ka na lang. Para nang sa gayon, mabigyan mo pa yung nangangailangan. Di ba? Wala na nga, kinuhanan mo pa. Di ba? Kaya sana po, ayan, so gumawa na lang tayo ng mabuti sa mga nangangailangan. And how often should we be involved in doing good? Tuwing kailan? Gaano kadalas? Sabi dito, sa Acts 9:36, mababasa niya, si Tabitha daw was full of good works. Punong-puno ng kabutihan. Si Jesus naman, sabi niya, we are to bear much fruit. Sabi naman ni Paul, be fruitful in every good work. Diba? Maging mabunga sa mga mabubuting gawa. Sunod naman, sa 4, sabi ni Paul, diba? Kailangan daw magpatuloy in well-doing. Is a must for those who are seeking eternal life. Lalong-lalo na, kung gusto mong pumunta ng langit, dapat good works yung ginagawa mo. And then pang-5, we are told to be rich in good works. Mayaman sa mga mabubuting gawa. And sabi naman ng Titus, we also learn to maintain good works. Sabi nyo nga, maintain. So, ibig sabihin, kung ginagawa mo na siya, dapat ma-maintain yan. And sabi nga dyan sa 7, thus, we are to maintain continual fruit-bearing, being full and overflowing in doing good. Remember, only the unfaithful retire from doing good. At tatandaan nyo na yung mga unfaithful lang, ang mga nagre-retire, di ba, sa paggawa ng mabuti. Pero kung faithful ka, kung hanggang langit gusto mong makapunta, hindi ka magsasawa sa paggawa ng mabuti. Okay? Amen? Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingin mo ba nagsasawa na yan sa paggawa ng mabuti? Sawang-sawa na ba yan? Di ba? Pagod na ba? Hindi. Di ba? Kasi ang mga totoong Kristiyano, hindi napapagod. Amen? Amen. O ngayon, how are good works to be done? Paano daw natin gagawin ang good works? Una, good works are to be done with all of our hearts. Kailangan pala buong puso. Bukal sa puso. Di ba? Hindi yung magsasandok ka ng kanin pero ang sama ng itsura mo, di ba?
Di ba? Halos lamunin mo na yung ano. Di ba? So, kailangan with all of our hearts. Parang ganyan, no? Sa 2 Chronicles 31 to 21, sabi, He did it with all his heart and prospered. Ibig sabihin, ginawa ni Haring Hezekiah ng buong puso niya, kaya pinagpala siya ng Panginoon. Kaya dapat tayo rin, ano man ang gawin natin, whether we eat or drink, gawin natin ng buong puso. Hindi half-hearted. Kasi alam mo yan, di ba, kung half-hearted, yun, kunwari, ang hingi ka, 10, pengin naman ako ng donut mo. Nakita ko kasi 12 yan. Di ba? Tapos biglang bibigyan ka pero nakasimangot. O, ayan. Pero hatiin pa natin. Isa na nga lang, hinati pa ulit. Di ba? Dahil ayaw pumayag. Di ba? So, ibig sabihin nun, half-hearted. Di ba? Yung pinagsasayaw ka, Aldea, sayaw ka naman, tamborin ka. Di ba? Nagtatamborin pero nakasimangot, half-hearted. Di ba? O, kanta kayo, di ba? Yan. Kaya sabi ko kay Carl, nandun, uy, ang ganda ng kanta ng choir ngayon, ang ganda ng message, ha? Sabi mo na lang ngumiti. Sa susunod ngumiti, di ba? Kasi, lalong-lalo na yung kanta nyo na If You Want Joy, napakaganda talaga nun, blend na blend. If you want joy, real joy. Alam niyo kung ano na lang kulang? Yung ngiti. Diba? Kasi joy ang pinag-uusapan eh. If you want joy, real joy, wonderful joy. Nakaka-encourage ba? Let Jesus come into your heart. Tapos si Juliet pa, pag magkakamali, your sins will wash away. Sins will wash away. Diba? Pag pa, diba, parang titirikan ka pa ng mata. Diba? Kaya dapat, balance tayo. Kung nagko-commercialize, advertise kayo ng joy, pakita nyo talaga, diba? If you feel joy, wonderful joy, diba talaga nakangiti? Let Jesus come into your heart. Your sins will wash away, sins will wash away. Diba talaga, dapat may mga yung expression tayo. Amen? Kailangan buong puso natin na gawin ang lahat ng bagay. Amen? Amen? Pangalawa, good works can only be done through action, not mere words. Ayan. So, yan kailangan may gawa, hindi lang salita. Uy, may care ako sa inyo. May concern ako sa inyo. Diba? Ay talaga, sama mo naman kami mag-outreach. Ay, kayo na lang. Diba? So, kailangan dito may action. Diba? Sabi nga dyan, but whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? My little children, let us not love in word lang or in tongue, but in deed and in truth. Diba? Kaya naalala ko si Ate Mer dati, pag nakita niya doon sa Bukang Liwayway, wala po kayong kumot. O next week, magdadala kami ng kumot. I-encourage niya ako, magdala tayo ng kumot. Diba? Meron niyang isa doon, nakwento ko yun sa Bible School, nalaman niya kasi wala silang tubig. O yan, ang ginawa namin, pagbalik namin doon sa Bukang Liwayway, dala-dala ko yung tubig na kailangan. Diba? Mineral. Diba? Bakit? Kasi hindi mo lang dapat iparating yung good works o yung love sa pamamagitan ng salita. Diba? Kaya nga dati, yan si Mama, laging may sa amin yan, kapag masama loob niya sa aming magkakapatid, dapat naman, hindi lang I love you ng I love you. Dapat nakikita rin. Gumagalaw pa yung bibig niya. Nakikita rin sa gawa. Ganon, di ba talagang todo, siya. Sa isip-isip ko, oo nga naman, hindi lang dapat kami I love you ng I love you. Naguhugas din ng pinggan, di ba? Kasi tayo minsan, may mga, I love you ma, may 20 ka. Diba? Kinaltasan mo na nga, tapos yung hugasin, iniwan mo pa. Diba? Kaya minsan, tuloy yung nanay. Akala niya wala na tayong pagmamahal sa kanya. Diba? Pero yun nga, good works and deeds. Diba? Amen? Diba? Hindi sa mga babae naman, hindi lang I love you din ng I love you, timplahan mo rin ng kape. Diba? Amen? Gusto natin yan, kape. Okay? Kaya, kasi, hindi lang lip service, kundi action. Amen po? And then pangatlo, good must be done with patience. Ayan, kapag daw gumagawa ka ng kabutihan, dapat pagpasensya ka din. Amen?
Dati nga, ito sabi nga ng Romans 2:7, eternal life to those who by patient continuance in doing good, seek for glory, honor, and immortality. Ayan, lahat ng mga gumagawa ng kabutihan, dapat may pasensya din. Kasi kung walang pasensya, susuko ka talaga. Di ba? Imagine niyo yung mga nagtuturo sa atin ng mga bata. Pag hindi kayo mapagpasensya, susuko agad kayo. Tagal mo naman lumaki. Tagal mo mag-mature. Kailan ba ganyan? Ganto mag-pray, kamay titiklop. Ulo yung tinitiklop mo eh. Di ba? Dapat mapagpasensya tayo. Sipin nyo maigay mga kids natin, kids teacher natin, ilan ng pagpapasensyahan nila at ilang taon din bago lumaki. Di ba? Kasi yun nga, tinetestimony ni Ate Merden sa Bible School na yung mga ina-outreach nila dati na mga kabataan, uhugin pa. Di ba ngayon, mga working na. Ayan. Hindi si Dimple yun, ha? Ayan, mga working na ngayon, di ba? So ano lang yan, pinagpasensyahan lang yan. Di ba? Ako dati, ang pinagpasensyahan ko kay Dimple, yung mga tanong-tanong niya sa akin dati. Pupunta yan sa church, ang dami kong iniintindi, magtatanong lang. Ganyan. At ang mga tanong dati, bata pa lang yan, ha? Pastor, kung nakaprophesy na yung lindol, bakit kayo nagpe-pray na tanggalin yung lindol? Bata pa lang siya, gano'n na tanong niya. Di ba? Titingnan ko. Sige, pag-aralan ko. Diba? Pero pinagpapasensyahan ko lang sila ni JM no, na pumupunta. Yan, kada dalaw nila, di ba? Kailangan kasi mapagpasensya ka. Amen? Wala akong mababalitaan dito, nagtuturo ng bata, kinukurot ha? O kaya, hinahagis doon sa bintana ng highway. Diba? Dahil diyan ka, di ba? Ingatan po natin, madali lang ilusot yung bata doon. Huwag yung gagawin. Okay? And then pang-apat, good works must be done with great eagerness. Ayan. So, kailangan, habang gumagawa tayo ng good works, kailangan masigasig din tayo. Sabi nga dito, zealous for good works. Ayan. Gano'n ka kasigasig? Okay? Nung nakaraan, tinuturo na yun ni Ate Mer sa inyo na pag-outreach, umulan, umaraw, tuloy yan. May nararamdaman ka, wala, tuloy yan. Di ba? Kasi you are eager. Di ba? To do good works. Di ba? Yung nga daw kasi ngayon, generation ngayon, umulan lang ng kaunti. Hindi na tayo tuloy, ha? Di ba? Wala lang masilungan, hindi na tuloy. Pero kung silos ka, kung eager ka na makatulong, tuloy. Tuloy-tuloy. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, tuloy-tuloy. Ayan. And then pang-5, good works must be done without weariness. Ayan. So kailangan din kapag gumagawa ka ng good works, huwag ka rin mapapagod agad. Okay? Sabi, let us not grow weary while doing good, reap if we do not lose heart. Aani ka rin. Basta't huwag kang susuko. Amen? Amen. Amen. Diba? Dati rin naalala ko si Sai, ang hilig niyang dalhin si Raven, diba? Sa church. Kahit si Raven, alam niyo, parang bata pa, alam mo namang Pero nakita niyo naman si Raven ngayon, diba? Talagang lumaki na kay Lord. Ayan. Lumaki, tumangkad kay Lord, diba? Tsaka ngayon, talagang isa na siya sa mga nag-aasikaso. Okay? And also, sabi nga ng 1 Corinthians 58, next natin, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap nyo para sa Kanya. Okay? So, minsan may mga time lang na nakakapagod, pero hindi susuko. Diba? Papahinga pero hindi susuko. Kasi tingnan nyo yung sabi ni Martin Luther King Jr., if I can help somebody as I pass along, if I can cheer somebody with a word or song, if I can show somebody he's traveling wrong, then my living will not be in vain. If I can do my duty as a Christian oath, if I can bring salvation to a world overwrought, if I can spread the message as the Master taught, then my living will not be in vain. Amen? Kung meron kang mga mabago ang buhay, matulungan na isa lang, alam nyo ang buhay nyo, hindi sayang yan. Diba? And ito nga yung gusto kong sabihin sa inyo, na minsan lang mabuhay.
Minsan lang tayo dadaan dito. Di ba? Kaya kailangan gumawa na tayo ng mabuti. Amen? Di ba? Minsan mo nang kasama yung katabi mo. Hindi mo alam kung hanggang kailan kayo magkakasama. Kaya sana gawan mo na ng mabuti. Amen? Lalong-lalo na ngayon, kasi ang church natin, meron talagang transition, di ba, na nagaganap. Kami talaga kasi, hindi na namin yung basta-basta yung maasikaso ang lahat ng mga bagay. Ngayon, nagkakaroon na kami ngayon ng delegation. Ngayon, ang ko sana, parang request ko sana, yung sabi ng Bible, di ba, respect one another, submit to one another. Sana, makitaan tayo ng respeto, ng pagsasubmit. Di ba, halimbawa, sasabihin namin, ang music team, si Kuya Miko na lang, muna ang bahala, siya talaga ang, dyan, dinedelegate namin siya. Kailangan yung submission, yung respect, makita sa kanya, yung parang pagrespeto nyo kay Miko, parang pagrespeto nyo kami, sa amin. Di ba? Halimbawa, sa youth din, pag inassign namin si Mira, si Rachel, si AJ, di ba, kung paano nyo kaming nire-respeto, ganun ninyo rin sila irespeto. Hindi yung, di ba, kapag nandyan lang kami, susunod kayo, pero pag wala na, di ba, parang tamad na tamad kayong, parang sundin sila. Pero ganun yon. Pag sinabing sa Bible na submit to one another, respect one another, di ba, parang ginagawa mo yun para kay Lord, hindi dun para sa tao. Hindi mo man maigalang yung tao, pero respect the office na binigay sa kanya. Naintindihan? Amen? Kasi minsan na lang tayo di ba? Di natin alam kailan tayo ililipat ng Panginoon. Minsan, yung lugar natin dito, di ba? No choice talaga tayo kundi maging close. Ako talaga, naglolong pa ako na, kung hindi pa darating ang Panginoon, ilipat pa rin tayo sa larger place. Yung may sariling parking, di ba? Yung hindi ka na pagbabawalan ng mga pagpapark. Di ba? And also, gusto ko sana nanggaling kasi ko doon sa, pinapasok ako ni Jay doon sa kanilang kumpanya, na sabi ko, wow, ang ganda ng pantry nila. Di ba? Alam nyo, yung pantry lang nila, yung kainan nila, kasize nitong church natin. Sabi ko, gusto ko magkaroon din ng pantry. Yung kunwari, pagkainan, doon tayo pupunta, di ba? Tapos kapag mag-worship, okay, let's proceed to the worship hall, ganyan. May mga Sunday school kayo, punta kayo sa mga rooms nyo. Di ba? May fellowship tayo, punta tayo sa room na ganito. Di ba? Parang naglolong din ako na mga ganon. Di ba? Pero, syempre, habang wala pa tayo doon, sa ganong part, di ba? Talagang, natin, yung parang sulitin natin na magkakasama tayo. Kasi pag, kunwari, ang church natin, ang building na, hindi na kayo magkakakitaan. Oy, asa na si John Rex? John Rex? Andun po sa basement, nagpa-park ng kotse niya. Wow! Di ba? Asa na si Bea, hindi ko makita, magtatambo rin siya. Ay, andun po sa kanilang kids room. Inaayos yung mga slide, yung mga toys na mga kids. Di ba? Wow! Di ba? O, asang ka. Ay, andun po sa nagtatapon po ng Ayan. Nandun po, gwardiya. Yan, nag-welcome na. Usher. Ayan. Diba? So, kailangan, habang dito, close pa tayo. Ganyan. Diba? Kailangan, sabi mo nga sa katabi mo, i-cherish na natin. Pero although, magkakasama naman tayo sa langit, diba? Pero, na natin, diba? Yung ayusin na natin. Okay? And also, sabi nga dyan, next natin, good works must be done according to, must be done according to truth. Diba? So, ibig sabihin, yung totoo lang. Diba? Sabi, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kasi, syempre, may mga paggawa ng mabuti, pero peke lang. So, kailangan, totoo lang. Okay? And also, ayan, what are the reasons for doing good? Bibilisan ko na lang to. What are the reasons for doing good? Una, as already mentioned, nag-glorify kasi si Lord kapag gumagawa tayo ng mabuti. Okay? Pangalawa naman, sabi dyan, in doing good, we silence foolish men. Yan. Ito, sekreto to ng mga mabubuting tao, mababait na tao. Alam niyo kung paano i-silence yung mga kaaway niyo. Halimbawa, sinisiraan kayo, ikaw, Mira. Laging ganon ng ganon. Bigyan niyo, gawan niyo ng mabuti, abutan yung regalo.
Thank you. Bait mo pala. Diba? Gusto mong yung talagang bumait sa'yo. Tingnan mo, gawa mo mabuti. Kapag, birthday mo, bigyan mo ng handa, saksak mo yung kaldereta sa bibig. Diba? Yung tingnan mo kung hindi tumikom bibig niyan. Diba? Ganun. Diba? Kasi may mga ganun eh. Dati may mga ganun kami, yung hindi namin makasundo. Pero tuwing birthday niya, inaalala namin siya, binibigyan ng regalo. O, mabait na sa amin ngayon. Diba? Ganun kasi. Kasi kapag tayo hindi pangit ugali sa atin, ganun din ginagawa natin. Diba? Pinapangitan din natin ng ugali. Pero hindi. Ganyan ang mga Kristiyano. Kung pangit ugali sa'yo, mas baitan mo pa. Amen? Nang sa gayon, tumikom ang bibig. Diba? Okay, pangatlo, next naman, yan, sabi, when we are involved in doing good, we escape eternal destruction. Ika nga, di ba, ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Yan. So kapag hindi kasi tayo namumunga ng mabuti, hindi tayo gumagawa ng mabuti, yan, ayaw ng Panginoon yan. Pero syempre, clarification lang, hindi tayo naliligtas sa kabutihan, ha? Kundi naligtas tayo para gumawa ng mabuti. Okay, next naman po, doing good works is proof of our faith and is good and profitable. Meaning to say, pruweba siya ng may pananampalataya tayo at mabuti sa lahat ng tao, di ba? Sipin nyo maigi, naging na-prove na Christian ka na, tapos naging beneficial pa sa lahat. Kaya nga si John Ruskin, meron siyang kwento, nung bata kasi siya, lagi siyang tumitingin sa kanyang sa bintana ng kanyang kwarto. Nung panahon kasi nila, hindi pa uso yung street light. Ngayon, meron tinatawag na lamp lighter. Ang gagawin niya, isa-isa niyang sisindihan ng lighter, yung mga poste. Tapos ngayon, pag si John Ruskin habang tumitingin siya, habang tumatagal, nawawala na sa paningin niya yung lamp lighter. Pero malalaman mo daw kung saan na nanggaling o saan na pumunta yung lamp lighter dahil doon sa mga ilaw na naiiwan niya. Alam nyo, ganun din daw si Jesus sa mga buhay natin. Na nung dumating si Jesus sa buhay natin, hindi niya tayo iniwan ng madilim lang, kundi binigyan niya ng liwanag ang buhay natin. Amen? Kaya naman, ganun din daw tayo bilang salt and light of this world. Na kapag dumating ka dyan sa classroom mo, Althea, huwag mong aalisan yan nang madilim pa yan. Kapag dumating ka dyan sa classroom na yan, sa mga kaklase mong yan, dapat pag alis mo dyan, lumiwanag na buhay nila. Amen? Ganon din sa mga katrabaho nyo. Huwag kayong aalis sa mga katrabaho nyo na ang dilim pa rin ang buhay nila. Kailangan, kapag umalis ka doon, na-rapture ka, lumiwanag ang buhay nila. Di ba? Na masasabi nila, uy, dahil sa'yo, naligtas ako. Dahil sa'yo, nakilala ko si Jesus. Amen po? Amen. Sana maging lamplighter tayo ng mundong ito. And sabi nga, if we are involved in good works, we are obeying God and are thus in His love and will be His friend. Di ba? Sumusunod na tayo sa Diyos, mahal pa natin ng Diyos, at ituturing tayong mga kaibigan ng Panginoon pag gumagawa tayo ng mabuti. And also, sabi nga ng John 15:14, mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Okay? And also, pang-anim, if we avoid doing good, we deny God, are disobedient, abominable, and reprobate. At ito naman yan, kapag ayaw nating gumawa ng mabuti, ano ibig sabihin yan? Isa lang, disobedient tayo, abominable, tsaka reprobate tayo. Sinasabi nilang kilala daw nila ang Diyos, ngunit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, masuwayin, at walang mabuting ginagawa. Gusto nyo ba ganyan ng description sa inyo ng Bible? Ayan. And also, sabi nga, if we are involved in good works, we will be a good example for others to follow. Ayan. Nakakatawa, di ba? Na dahil sa buhay mo, marami ang bumait. Ay, ganito pala si Aaron. Gagayahin ko nga siya. Dahil sa buhay mo, maraming nagtimba. Dahil sa buhay mo, maraming naging follower, naging disciple si Jesus. Kaya naman, ganun po ang dapat nating gawin. Titus 2:7, sabi nga dyan, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos-puso sa iyong pagtuturo. And last na lang, number 8,
we are involved in good works, we lay a good foundation and lay hold on eternal life. Pag gumagawa daw tayo ng mabuti, nagkakaroon tayo ng mabuting pundasyon at nagkakaroon tayo ng walang hanggang buhay. Sabi nga dyan, 1 Timothy 6:18-19, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matalungin sa kapwa. Sa ganon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Kaya naman tayo po, di ba, bilang mga Kristiyano, yan ang dapat nating ipunin. Di ba, naalala ko nga, again, yung sinabi ko sa inyo, di ba, nung nakaraan, yung 8 million na na-scam, di ba, nung kila Paul Salas tsaka Mikey Quintos, niisip ko, paano kung sa outreach na lang binigay yun, no? Kung tinulong na lang sa iba. Parang ilan kayang mga tao ang natulungan nun, di ba, napakain nun, di ba? Kaysa dun sa mga mali o mga hindi tamang investment, di ba? Kaya tayo rin, kung gusto nyong makaipon ng kayamanan sa langit, do good works. Okay? Kaya tingnan niyo yung sinabi ni William Penn. Sabi niya dyan, I expect to pass through through life but once. If therefore there be any kindness I can show, or any good thing I can do to any fellow being, let me do it now, and not defer or neglect it, as I shall not pass this way again. Kasi ayaw naman natin, di ba, na magkaroon ng regret, di ba, in the future. Na parang sana ganito. Sana mas naging mabait ako. Sana binaitan ko pa. Sana naging mabuti akong anak. Di ba? Sana yung kapatid ko, dinala ko na lang sa church. Naintindihan? Kaya kung sinasabi niya dyan, no, na tayo, dadaan lang tayo sa buhay na to. Kaya kung meron tayong pwedeng gawing kabutihan o kabaitan, gawin na natin ngayon. Amen? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, gawin na natin ngayon. And dito na ako magko-close, dito na ako magtatapos. Kilala niyo ba si Sir Nicholas Winton? Ayan, si Sir Nicholas Winton, nabuhay siya nung panahon ng Nazis. Nazis ba? May S ba yun? Or Nazi? Nazis? Ayan. Nung panahon ni Hitler. Eh di ba ang panahon na yon, parang panahon natin ngayon, pinagpapapatay yung Hudyo. Gusto nilang i-annihilate, burahin sa mapa yung Hudyo. Ngayon, dumating yung time na ito kasi si Nicholas Winton, dapat mag-i-skiing siya. Skiing ba? Ang tawag doon yung nag-i-slide sa snow nung barkada niya, nung kaibigan niya. Ngayon, may tumawag sa kanya na kasi sinasakop na ng German yung Czechoslovakia. Wag na lang natin i-spell. Isasakopin na yon. Ngayon, yung mga bata doon nanganganib kasi pwede silang patayin and at the same time mawalan sila ng pamilya. Ngayon, dapat mag-iwaliw na lang siya pero pumunta siya doon sa lugar na yon. And alam nyo ba ang ginawa niya? Ang ginawa niya, siya yung nag-arrange ng 5 to 6 na tren para yung 669 na mga bata doon na nanganganib ay makaalis doon sa bansa nila. Tapos siya rin ang nag-asikaso nung mga pamilya na mag-a-adapt sa kanila. Kaya kung sino man sa inyo yung sa care group dito na nakapanood nung Narnia, yun yung panahon, 'di ba, na kailangan nilang umalis sa magulang nila, sasakay sila ng tren. Yun pala yun. Ngayon, si Nicholas Winton, ang ginawa niya, sample to ng bata na sinave niya nung time na yon. Siya yung nagbayad ng tren, tapos siya rin ang nag-arrange. Pumili siya ng pamilya para i-adapt itong bata na to. Ngayon, nalimutan ko kasi yon, nung 1980s, na-discover ng asawa niya yung logbook, diary niya, parang diary niya. Tapos, kasi itong si Nicholas Winton, hindi niya to pinagsabi. Ginawa niya tong secret, yung ginawa niya. At walang nakatuklas nito. Kaya naman, ito, yung papanoorin nating video, ayan, tungkol sa kanya yan. There are some stories which we're not only an audience to, but may become their participants. Ayan, yun yung asawa niya. Nicky's story came out by accident after nung diary this scrapbook surfaced after gathering dust for decades. Once it did, though, it set about a whole chain of incredible events. That's me before I left for England. But until 1988, I had no idea who had rescued me from all but certain death. Yan, yung batang yun, hindi niya alam kung sino nagligtas sa kanya. It was this old man who had saved my life and that of hundreds of others
in the Second World War. Yan, ngayon yung asawa niya, yung Yet for diary, 50 binigay years, sa we BBC. knew nothing about him. 4 children. This is his scrapbook. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see, this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, fascinating things in it, all the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Yan, isa siya sa bata na naligtas. Hindi niya alam na katabi niya pala si Nicholas Winton. Tapos hindi rin alam ni Nicholas Winton. Thank you. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Hindi niya alam na yan pala yung mga batang niligtas niya. Everybody has to learn to live with everybody else, regardless of creed or religion. I never thought what I did 70 years ago was going to have such a big impact as apparently it has. And if it has now got a story which helps people to live for the future, well, that will be an added bonus. Yan yung quotation niya. Praise God. Ayan, di ba? So, hindi niya sinabi yon, pero di ba, hindi niya rin alam na ganun pala yung impact noon sa mga bata na niligtas niya. And matagal niyang sinikreto yon, pero di ba, nabunyag. Di ba? And isang araw, pinarangalan siya, sinurprise siya ng mga bata na niligtas niya. And ito, nakita ko nga rin to, ang lesson ko dito na nakikita, na yung mga good works din na ginagawa natin ngayon, pwedeng hindi natin alam yung impact niyan in the future, 'di ba? Pero gawin pa rin natin, 'di ba? And gaya nga ni Nicholas Winton na hindi niya inaasahan, 'di ba, na isang araw, 'di ba, makikilala niya pala yung mga niligtas niya. Alam niyo, isang araw din sa langit, yon, magkakaroon din ng ganyang sandali, 'di ba? Nasasabihin ni Lord, ipapakita niya kay Mary Rose, lingon ka dito, oh. Ito yung mga kabataan na na-touch ng buhay mo. Ayan, tapos paglingon ni Mary Rose, magugulat siya sa mga tinuruan niyang kabataan, di ba? Kayo din, di ba? Si Kilabea, sila, lahat ng mga dito, yung kumbaga parang nag-outreach, yung mga gumagawa ng mabuti, and also kahit sa mga trabaho natin, di ba? Tsaka sa mga paaralan natin. We never know yung mga impact na iniiwan natin sa buhay nila, di ba? And again, ito nga pinapaalala ko sa inyo, malapit na mag-rapture, di ba? Tayo sana, ang inaasikaso na natin ngayon talaga yung mga patungkol sa langit, di ba? Iniisip na natin ngayon kung may reward ba tayo sa langit o wala, di ba?
Kaya eto, ang gusto kong gawing mensahe sa inyo, yung patuloy lang tayo sa paggawa ng mabuti. Amen? Amen.